Mahirap paniwalaan at mahirap intindihin ang mga kaganapan, lalo na kung hindi mo pa ito nararanasan. May ibig sabihin ang mga sinabi kong ito. Kaya, para hindi na kayo magtaka, ganito nag-umpisa ang istorya ng buhay ko. Malo anak, nag-usap na ba kayo ng ate mo? Nag-text kasi kanina. Ang sabi niya, uuwi daw sila dito. Nag-away-away daw sila doon ng mga biyenan niya. Alam mo naman yung ate mo yun. Palaban. Kaya, hay nako, hindi na ako magtataka kung bakit nagalit yung mga biyenan niya. Ang sabi ng aking ina. Ganun po ba, Nay? Pero wala naman siyang text o tawag. Sus Mario Josep talaga si ate. Sana pinigilan niyang huwag pairalin ang pagiging palaban niya doon. Nakikitira lang sila sa bahay ng biyenan niya. Ano ang ipinagmamayabang niya? Kung may sarili na silang bahay, sige. Pwede na niyang gamitin ang pagiging palaban. Pero kung kagaya ko din na nakikitira lang, sana pinigilan niya ang sarili niya. Nay, huwag lang siyang magkakamaling gamitin yung palaban na yan pag nandito na siya. At siguradong hindi ko siya uurungan. Ang sagot ko sa aking ina. Malu, alam kong galit ka pa din sa ate mo. Sana mapatawad mo na siya. Sa tagal nang hindi na kayo nagkasama, siguro naman naglaho na rin ang galit dyan sa puso mo. Ang wika ni inay. Ilang taon na din ang nakakalipas mula nung nag-away kami ng ate ko. Dahil na rin sa ugali niya. May BF na ako noon. Siya naman may asawa na. Mas gwapo at mas macho ang ex ko kumpara sa mister niya. Hindi niya matanggap ang lahat dahil na rin sa panunukso ng mga kaibigan niya. Sa madaling salita, inakit niya ang ex ko. Ang pinakamasakit pa doon, sa mismong araw ng anniversary namin, diyan niya ginawa ang isang pangyayari na hindi ko lubos maisip na kayang gawin yon ng mismong kapatid ko. Dahil sa kahihiyang ginawa nila, sila na yung kusang lumayo. Pumunta sila sa bahay ng ex ko. Masama ang loob ng mga biyenan niya dahil alam nila ang nangyari. Ako naman talaga sana yung naging asawa ni ex. Kaya lang, super landi ang kapatid ko. Karma na siguro yun sa kanya dahil mula nung dun na sila tumira, naging miserable na ang buhay niya. Kung ako lang sana ang masusunod, ayaw ko nang makita ang pagmumukha ng kapatid ko, ang ahas kong kapatid. Kaya lang, hindi naman pwedeng itakwil ang ina ko. Dahil ang palaging sinasabi ni inay, anak daw niya yun. At kahit anong mangyari, magkapatid pa rin kami. Hindi ko naman masisisi si inay dahil totoo naman kasi yung mga sinabi niya. Kaya dahil sa ginawa ng kapatid ko, tila ba nawala na yung tiwala ko sa mga lalaki. Nung naghiwalay kami ng ex ko, hindi na ako muling nagmahal pa. Natahimik na ako noon at nag-iisip nung narinig kong muling nagsalita si inay. Malo anak, pakiayos naman yung isang kwarto. Siya pala, kasama din pala niya yung asawa niya. Ang alam ko, sila lang ng pamangkin mo. Hindi naman pala, pati din yung mister niya. Sumama din. Maiiwan mo na kita ha. Ikaw na munang bahala dito. Kung wala pa ako pagdating nila ate mo, asikasuhin mo na sila. Nagkakaintindihan ba tayo, Malu? Ang tura ni inay.
Sige lang po, Nay. Naintindihan ko. Sige na, umalis na kayo. Ang sagot ko. Nung time na yon, tila ba nagmamadali na si inay na umalis. Hindi na ako magtataka kung bakit ganon yung kinikilos niya. Kasi nga naman, late na siya sa kanilang session sa sugal. Napakasugalera ang aking ina. Mula nung palagi siyang nananalo, palagi na siya doon. At hindi na siya pwedeng lumiban pa. Ang palagi niyang sinasabi, sayang daw yung oras na lumipas na nasa bahay lang siya. Yung puhunan niya kasi, 50 pesos lang. Yung 50 pesos na yun, magiging 500. Dun na siya naiengganyo. Kaya araw-araw na itong nasa pasugalan. Ayaw ko namang kontrahin si nanay dahil alam kong masama pa rin ang loob niya mula nung namatay ang aming ama. Kaya hinahayaan ko na lang siya. Nung nakalis na si inay, agad ko nang ginawa ang iniutos niya. Habang inaayos ko ang bedsheet, nung nag-flashback lahat, yung alaala namin ng ex ko, ang dating BF ko. Ngayon, bayaw ko na. Palagi siyang dumadalaw sa bahay noon. At yung kwartong yun ang tambayan namin. Wala akong masabi sa kanya. Mabait siya. Dahil nirespeto niya ako. Hindi man lang niya pinagsamantalahan ang kahinaan ko bilang babae. Sa madaling salita, walang nangyari sa aming pagitan. Ganyan siya kabait. Kahit na magkatabi kami sa pagtulog, walang nangyari. Pero, yung sobrang bait na BF ko, hindi yun umubra nung akitin siya ng kapatid ko. Bumigay na ito. At hayun, sila na ang mag-asawa ngayon. Habang abalang-abala ang isip ko sa pag-iisip, nung may kumatok, ang iniisip ko noon, baka siguro bumalik si inay. Agad kong binuksan ang pintuan at nagulat na lang ako nung nakatayo na ang aking bayaw na dati ay BF ko, kapatid at ang pamangkin ko sa harapan ng pintuan. Kayo pala, sige pasok kayo, ang sabi ko. Malu, pasensya na ha. Wala na kasi kaming ibang mapuntahan eh. Nasaan si inay? Ang wika ni ate. Wala siya, umalis. Sige na. Ipasok nyo na lang sa kwarto ang mga gamit nyo. May gagawin pa kasi ako. Ang wika ko. Iniwan ko na nga sila. At kunwari, abalang-abala naman ako. Pero ang totoo niyan, wala naman akong gagawin. Naging malamig ang pakikitungo ko sa ate ko. At pati na rin sa asawa niyang si Miko. Si Miko na ex ko. Dahil sa malamig na pakikitungo ko, hindi naman yun lingid sa kanilang kaalaman. At nung hindi nakatiis ang kapatid ko, kinausap niya ako ng masinsinan. Malu, hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa amin? Ilang taon nang nakakalipas ah. Hanggang ngayon ba hindi mo pa kami napapatawad? Ang sabi ni ate. Ate, hindi naman ganun kadali. Siguro nga, napatawad ko na kayo. Pero, hindi ko pa nakalimutan ang mga ginawa nyo. Hanggang ngayon. Hindi ko pa rin kasi lubos maisip kung bakit nagkaganon. Alam mo ba ate, kung ako lang masusunod, hindi ako papayag na dito kayo tumira. Ayaw ko na kasing magsalita. Alam mo naman, nirerespeto ko ang desisyon ni nanay. Mahihi ako sa kanya. Hindi kagaya sa'yo. Kahihiyan ang ginawa mo. Makapal din ang pagmumukha mong magpakita pa dito. Ate, kung wala ka nang sasabihin, iwan muna ako. Ang sambit ko. Grabe ka naman, Malu. Kung makapagsalita ka naman eh.
isa ka ng perpektong tao. At ang buong akala mo napakalinis mo na. Nagkakasala ka din naman ah. Akala mo kung sino ka. Kung hindi mo ako kayang patawarin, edi huwag. Kung hinihintay mong lumuhod ako sa harapan mo, no way. Hinding-hindi ko gagawin yan. Ang sagot nito. Wala akong sinabing perpekto ako. At mas lalong, wala akong sinabing malinis ako. Oo, tama ka. Nagkakasala din lang naman ako. Pero hindi kagaya mo. Mang-aagaw. Inagaw mo ang taong mahal ko. Sinaktan niyo ako. Pwes, ngayon, hintayin mo din ang paghihiganti ko. Ang galit na wika ko. Pagkatapos kong mailabas ang sama ng loob ko sa unang pagkakataon, iniwan ko na ang kapatid ko. Pumunta ako sa kwarto at nagkulong ako. Magdamag akong hindi lumabas sa kwarto. Kung hindi pa kakatukin ni inay ang pintuan, hindi pa ako lumabas. Ayaw kong bigyan ng hinanakit ang aking ina. Kaya nung kumatok na siya, agad na akong lumabas. Humingi ako ng tawad sa kanya. Naintindihan naman niya ako. At sinabi pa niyang subukan ko daw kalimutan ang nangyari. Buksan ko na daw ang puso ko para sa isa pang pag-ibig na naman. Alam kong ganun lang kadali ang lahat. Para sa mga taong hindi naranasan ang pinagdaanan ko. Ang hindi alam ni inay, mas lalo pang nadagdagan ang galit ko sa kapatid ko. Dahil sa kabila ng ginawa niya, matapang pa rin siya. Kahit na siya na yung nagkasala. Ganun pa din ang asal niya. Dahil sa ugali ni ate, dito ko na naisipang maghiganti. Nagkataon nun na 2 lang kami ni ex ang naiwan sa bahay. Nakita ko siyang umiinom mag-isa. Lumapit ako sa kanya at ang sabi ko, may problema ba tayo, Miko? Ang pagkakalam ko kasi, matagal mo nang tinigil ang pag-inom mo. Dahil ang balita ko, may phobia ka na daw. Nang dahil kasi sa pag-inom-inom mo na yan, diyan tayo nasira. Diyan nasira ang ating relasyon. Ang sabi ko. Malu, please lang naman oh. Ayaw ko nang maalala ang nakaraan. Nakokonsensya kasi ako. At hanggang ngayon, nagdurusa ako. Sa katunayan, hindi ako masaya sa piling ng kapatid mo. Napakaselosa niya. At hindi lang yan, masama pa ang ugali nito. Ang iniisip ko pa nga, karma na ito sa buhay ko. Dahil sa ginawa ko sa iyo nun. Ang sagot niya. Ganun ba? Alam mo, Miko, hindi lang naman ikaw ang nagdurusa eh. Pati ako. Sobrang sakit ang ginawa ninyo. Na hanggang ngayon, nandito pa rin sa puso ko at sa alaala ko. Nang dahil sa ginawa mo, hindi ko na alam kung paano magtiwala at magmahal ulit. Ang wika ko. Sa mga sinabi ko sa bayaw ko na ex ko, tumayo siya at lumuhod sa aking harapan. Umiyak siya ng umiyak. Sabay sabing, Malu, please lang naman oh, patawarin mo na ako. Kung pwede lang sanang ibalik sa dati, ang lahat-lahat ginawa ko na. Kung nagawa ko man nun, dahil sa kalasingan, pero maniwala ka, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko. Walang oras na hindi kita inisip. Ikaw ang laman ng puso at isip ko. Nung sinabi ng ate mong dito na kami tumira, alam mo ba, masayang masaya ako. Dahil nagbabakasakali akong muling maibalik ang ating pagmamahalan
Malu, sana pagbigyan mo ako. Alam na alam mo kung gaano kita kamahal. Ang sambit ni ex. Sa nakikita kong reaksyon ng ex-boyfriend ko, naawa ko, awang-awa. Kaya niyakap ko ang ex-boyfriend ko. Ramdam na ramdam ko pa din na mahal ko siya. At ramdam kong nagsisisi siya sa mga nagawa niya. Yung yakapan na yun, naging mahigpit at ibang-iba na. Hanggang sa natagpuan na lang namin ang aming mga sariling magkatabi na sa kama. Oo, may nangyari nga sa aming pagitan. At hindi lang isang beses. Paulit-ulit na may nangyari. At dahil sa paulit-ulit na yon, nakabuo kami ng isang bata. Dahil sa sitwasyon ko, mas minabuti kong kausapin ang ate ko. Ate, napapansin mo din siguro ang paglobo ng tiyan ko, di ba? Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Buntis ako at asawa mo ang ama ng anak ko. Huwag ka nang magtaka kung bakit ko ito nagawa. Mahal ko pa rin siya. At gusto ko na siyang bawiin sa iyo. Pero ayaw kong magpadalos-dalos. Gusto kong maayos ang pagbawi ko sa kanya. Gusto ko nang matapos ang gusot na ito. Kung ipapaubaya mo sa akin ang lalaking inagaw mo, nakahanda kong kalimutan ang mga kasalanan mo. Total, inamin naman niya sa akin na ako ang mahal niya at hindi ikaw. Ate, narinig mo ba ang sinabi ko? Ako ang mahal ni Miko, hindi kanya mahal. Alang-ala sa magiging pamangkin mo, ibalik mo na ang taong mahal ko, ang turan ko. Nung narinig na ate ang mga sinabi ko, alam kong tagos yon sa kanyang puso dahil umiyak siya at ang sabi niya, Malu, ngayon na siguro ang tamang panahon para ibalik ko na ang taong minsan ay naging parte ng buhay ko. Sige, payag na ako. Malayang-malaya na kayo. Ayaw ko nang maging kontrabida pa. Aalis na kami ng anak ko. At sana, magiging masaya kayo. Ang sagot nito. Nag-iyakan at nagyakapan kami ng ate ko. Pagkalipas noon, umalis na silang mag-ina. Ang sabi ni ate, subukan din niyang kausapin ang asawa niya. Baka daw pwedeng ayusin na nila ang kanilang pamilya. Nung nakalis ng ate ko, nag-usap kami at plano namin ang simpleng kasal. Hindi na kami nag-invite pa. Ayaw kasi namin na may marinig kaming sabihin ng mga ibang tao. Sa ngayon, may anak na kami. At masaya ako dahil muling bumalik ang taong mahal ko. At higit sa lahat, nagkaayos din kami ng ate ko. Si ate naman, may bago na siyang pamilya. At masasabi kong maswerte siya dahil banyaga ang napangasawa niya. Oo, isang foreigner na sa ngayon, nasa ibang bansa na silang buong pamilya. Ang karanasan naming ito, hindi ko lubos maisip na muling maayos pa ang mga gusot. Ang sabi nila, basta daw hindi nawawala ang love, madaling ayusin ang lahat. Naniniwala naman ako sa sinabi nilang yan. Dahil kung walang love sa amin ng ate ko at dun sa ex at naging bayaw ko na ngayon ay asawa ko na, hindi sana namin naayos ang malaking gusot noon. Gusto ko nang kalimutan ang lahat-lahat. Pero mahirap eh. Hahayaan ko na lang na kusa na lang itong mabubura sa aking alaala.
or isipan. Basta ang mahalaga ngayon, nabawi ko na ang taong pinakamamahal ko. At dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Maylin.